Hello guys, magandang araw po. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake, no? So sa video na ito guys, pag-usapan po natin, dapat po tayo mag-ingat, mag-apply ng trabaho sa abroad. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers, and supporters ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta sa channel ko. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Okay, so magsimula na tayo guys. Alam ko guys, alam nyo naman na every time mag-apply tayo ng trabaho going abroad, dapat po sinusuri natin ng mabuti kung ang company or agency na in-applyan natin ay accredited ng POEA. Okay, Philippine Overseas Employment Agency. Isang ahensya ng pamahalaan dito sa Pilipinas na nagpa-facilitate ng mga agency para hindi maloko po ang ating mga kababayan o tayo po kung mag-apply tayo ng trabaho sa abroad. Now, ito po ay based sa sarili ko pong experience. Kagabi, no? Nag-apply po, may nakita po akong ad sa Facebook. Naghanap po sila ng teacher sa secondary para sa United Kingdom or UK ng computer science. I've been in teaching for a long period of time, almost 20 years na po or 15 years. Meron na po ako master's degree in information technology, instructional technology, and doctorate degree in technology management. Nakapagsulat na po ako ng mga libro, no, sa computer programming and then research paper. In terms of industry experience, meron na rin akong experience sa industry as software engineering team lead, no, sa isang malaking company dito sa Pilipinas. I do also consulting jobs sa information technology and software engineering. So in terms of qualification, medyo marami na po. At saka when they evaluate my paper, my resume, they are very impressed with my CV. Now ito po ang nangyari. Nang tinawagan ko nila using WhatsApp, directly yon sa UK, sinabihan nila ako na pwede ako mag-apply. Pero ito ang catch. May babayaran po ako mga around 8,000 pesos para daw sa pag-process ng kanilang company ng aking application at 22,000 as service charge. Now, ang tanong ko sa kanila, nag-apply nga akong trabaho kasi kailangan ko ng trabaho para ma-improve ko ang aking future at saka family ko, and then magagastos ako. Reality guys, kung may ang masama pa, wala pala silang employer, maghahanap pa sila ng employer. Ang sabi ko sa kanila, kung magbabayad ako ng almost 30,000 sa inyo, ano ang garantiya na matatanggap ako sa posisyon? Sabi nila, it's up to me. Naku po, ano ba ang nangyari? It's up to me daw. Pero sorry kung hindi ako matanggap kasi I just donated 30,000 pesos sa kanilang company. Medyo masasabi ko na isang uri ito ng scam. Kasi kung legit po na may employer sila, ang employer kasi sila po ang lahat-lahat gagastos sa visa, babayaran nila ang agency, wala po silang kukunin na bayad sa mga aplikante. Agree kayo dyan? Kasi sila ang may kailangan. Ang nangyayari, binayaran sila ng employer at sisingil pa sila ng pera sa mga aplikante, which I totally disagree. Ako ayaw ko ng ganon kasi malagay ako sa alanganin at very sure marami ding aplikante na katulad ko na nag-a-apply. So kukunin nila ang mga bayad and then swertihan na lang kung sino sa amin ang matanggap ng employer. Yun po. And then ayusin pa daw ang mga resume, mga CV, iba pa, no? So guys, warning ko lang, don't be desperate to find a job abroad. Kung nakita nyo talaga nanghihingi sila ng mga pera, stop that. Huwag na kayong matuloy kasi masasayang lang po ang pera nyo at maloloko pa kayo. Maybe some people out of desperation will, okay lang, babayad ako ng pera, but the thing is, anong garantiya mo na matanggap ka? What if sabihin nila, okay, hindi ka napili, so mababalik pa bang pera mo? Siyempre hindi. Sa hirap ng buhay ngayon dito sa Pilipinas, every piso counts guys. So kung may mga companies or agency kayo nag-apply and then humingi talaga ng pera, kahit 1 piso lang, no?
wag na kayo matuloy kasi disaster yon. Okay? Not unless may kontrata kayo na natanggap ka at legit po sila na company. Wag po tayo magpaloko kasi walang naman nanloloko kung walang nagpapaloko. Okay guys, so yun lang po ang ma-share ko na experience ko sa kanila. So pagkatapos ko na sinabi na ayaw ko na, we understand you sir, and then yun na, pinutol na nila ang conversation kasi hindi na nila ako maloko or mabiktima. I'm very sure marami po silang nabiktima na ganon. Out of desperation, magbibigay ng pera, and then paasahin na may employer, may interview pa daw. Baka gawa-gawa lang nila, may tao sila doon mag-interview sa'yo. And then sasabihin, in the end, hindi ka nakapasati. Ano ang nangyari sa 30,000 mo na binayad? There's no guarantee. Totally talo po ang kawawang aplikante just like me. Mabuti na lang, early pa, nalaman ko na at hindi ako tumuloy sa kanila. Tuloy-tuloy lang tayo ng apply and then verify natin sa PUA kung legit sila na company or legit na trabaho ang kanilang ino-offer sa atin. Yun lang po guys, ingat po tayo. Merry Christmas and Happy New Year to everyone. So thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the like button. Don't forget to share and please support my channel guys by clicking the subscribe button. See you in the next video tutorial guys or video. Take care everyone. Thank you guys. Bye bye. Ito pong pagkaibigan nyo si Jake. Paalam po guys.